Lods, ang dami na. Andiyan yung mga estudyante, oh. Grabe. Grabe. Grabe mo, ang dami. Dumating yung mga estudyante. Grabe. Grabe. Grabe na to. Ang dami niya, Lods. Grabe. Ayun na, Lods. Ayun na. Basta upload ka na agad to, Lods. I-upload ko na. Grabe, ang dami ng mga pulis dito, mga kababayan, no? Ayun, doon sa dulo. Andun sila para pagsalubong ng mga darating ng mga estudyante from different universities ngayong araw. So, ayun, grabe. So, tali pa lang. Ang dami sa dulo, oh. Grabe. Grabe, ang daming pulis. Oh. Akala ko maraming kuhan. Nasa dulo sila na, so. Grabe. Ito na ba? Ito na yung kaninong Roxon? Grabe, ang dami nila. Ayun na, Lods, oh. Nag-ano sila, oh. Nag-formation na sila, oh. Nag-formation na sila, Lods. Formation na. Si GM. Tapos dumadami na talaga. Ang ganda ng formation nila. Ayun, Lods, mga kababayan, no? Ayan po yung mga sandamakmak na pulis na nakaantabay sa mga darating na mga rallyista ngayong hapon. Ayan po sila. Tama na. Sobra na. Ayun na. Ayun na, Lods. Ayun na. Ayun na. Ayun na sila. Welcome to New York. Dito sa UP. Dapat doon tayo. Saan? May marabangan. Doon mainit. Doon na tayo. Nandito sila Bentaga. Dito tayo magabang mo, mula doon. Pero sabi kasi, doon daw ang mag-ipon-ipon lahat eh. Oo. Yung mga school eh. Saan bang iskulahan yun? Ayun yung mga estudyante, Lods, oh. Ayun na sila, oh. Ayun na, yung mga estudyante. Sumunod pala. Resign!
masaktan ang mga damdamin nyo. Bakit nga ba nandito ngayon ang mga kabataan sa Lansaran, sa Malapit sa Mandala, dahil tayo ay galit na wala pa rin napapanagot sa mga korap na mga pinagtuturo sa mga kinikila, itong mga senador, itong mga kongresman, at itong mga kontralista. Ngayon, malinaw naman sa atin, talakayin natin ang budget. Ito lang ang nakusahan ng aprobahan ni Marcos Jr. ang napakalaking budget para sa pasismo. Bago tayo tumulo doon sa pasismo, talakayin natin na sobrang baba, walang budget ang sektor ng edukasyon. Tama ba yan, mga kanay? Diba? Kasi makikita natin dito na lahat sa pondo si Marcos Jr. at sinalaan ni Marcos Jr. ang malaking pondo para sa mga bahay-buhay niya, sa mga program niya. That's right. Marcos Jr. at Sara Duterte. May kita na nakakagalit, di ba? Na walang budget, sabi ni Marcos Jr. Hindi na daw sila magdadagdag ng budget para sa ating edukasyon. Malinaw. Doon, sabi niya na never na siyang magbibigay ng napakalaking budget. Ayun, so dito, bilang nasa loob ng Kongreso, ang Kabataan Party List ay humindi sa budget na gusto ni Marcos Jr. Dahil gagamitin lamang ngayon para sa pasismo, panunupil sa mga kabataan na nagsasalita dito sa Lansaran. Imbis, di ba, na ang ikulong ay ang mga kulakot, ang ginagawa ni Marcos Jr. ay padalan ng mga sabina ang mga leader. Campaign! Tama ba yun, mga kabataan? Tama ba yun? Ngayon, hindi lang sa pasismo ginagamit ni Marcos Jr. ang napakalaking budget niya. Tandaan natin, mga kasama, si Marcos Jr. ang nag-approve ng napakalaking budget ng 2025-2024 isang ng Commander in Chief ng pagnanakaw. Hindi natatapos ang pangikibaka ng mga kabataan. Hindi rin natatapos ang pangikibaka ng Kabataan Party List sa loob ng Kongreso. Kami ay pumunta sa mga nagsasabi para tingilin si Marcos Jr. at panagutin
makapagpunan ng maayos na mga guro dahil binabarat sa sahod. Sa mga pribadong universidad na kasama natin ngayon, na minsan na nga lang lumabas ng mga paaralan dahil sa pagkaipit ng student handbook. Ang pinaranas ng mga private students ay pagtaas ng matrikula taon-taon. Hindi pinapagamit lahat ng mga pasilidad, pero tumataas ang tuition fee. At anong ginagawa ng gobyerno para respondehan ang ganitong problema? Wala! Nagdag pa sila sa problema dahil ang tondo na dapat itinalahan sa edukasyon sa batayang serbisyo ay nanilang ibinubulsa. Ang rason daw bakit kailangan taasan ang tuition fee ay dahil sa inflation rate. Hindi makapagtuwa sa inflation rate, mga kabataan ito dati at namamayan sila walang nahihirapan. Kumakaya ang rason nila inflation rate para magpagtagaan din, magpagtaasan din ang pera sa mga bulsa nila. Ano nga ba ang esensya ng buong? Bakit nga ba ang mga kabataan ito dati ay kailangan kumipon sa klase para lumikha ng kahitayan? Una, given na dito kapulong, ayaw namin ipagpanahin, ayaw namin ipisan sa mga klakot, mga nalagyawan ko, sa mga Duterte. Kami, nakaharap ng mabuti, para pagpilihan, mga Duterte. Mga tulungan sa mga ay parang yan, kumalilanado, at ay nakikita tayo. Kaya pilit na bilawan, ang balang sa edukasyon, dahil pagkakay sa ito, ang masama ng kung walang korupsyon, walang private school. Lagi natin tatandaan yun. Ang dapat, hindi ito kailangan na kailangan nito. Pagkatapos natin itong ito, ang dami naman ang maganda sa mga malinamit estudyante at kayuhan mga mamamayan. Ang edukasyon ay dapat maganda, siyentipiko at makakaya. Hindi dapat bayaran sa edukasyon. Ang edukasyon ay ang alagaan ng pagmamahal at pagmamahal sa kabayan. Kaya may mga kulangot ay dahil sa muna silang nakikinabot. Sa mga pagitan ng pagmamahal sa mga estudyante, hindi natin na makalasan. Hindi ginagawa na silang mali. Pero mabayag pa tayo. Kaya tayo natuhokang dahil ang mga estudyante ay pumunta, galit na. Ang lalakas ng school ngayon at ang pagkakalamahan na yung mga pagitan na nandiyan sa pangalan ay mawaraing mga materyales ang pinaggawa. Imagine! Yung korupsyon ay kumikit ng buhay sa mga ng patogo ng mga estudyante. Kami ay mga estudyante ang pagkakasila ng ating bayan. Kaya kami natuwako ay sinulungan mahagod ng unang Duterte. At balang araw, Baka na black ah. Ayun. May bandilang pula.